Mommy Chloe and Bida Star. Makikisali din ako sa mga nag-i-email ng letter sa inyo at sana ay mapili nyo ang istorya ng buhay ko. Ako si Maribel Luminares, ng tunay kong pangalan at kasalukuyan akong nasa Brunei. 41 years old na ako at magpipitong taon na rin dito bilang high-speed sewer. Actually, hindi ko gusto ang pumunta dito. Napilitan na lamang ako dahil sa pangyayari sa aking buhay. Hanggang ngayon, Mommy Chloe at Bida Star ay dalaga pa rin ako. Hindi dahil wala akong manliligaw, kundi dahil na rin siguro sa mga kasawian ko sa pag-ibig. Dahilan upang manatili akong dalaga hanggang sa kasalukuyan. Muntik na rin akong makapag-asawa noon sa aking ikatlong boyfriend. Siya si Enrico. Nakilala ko siya nung minsang na-stranded ako sa harap ng kanilang kumpanya dahil sa lakas ng ulan. Tamang-tama naman na palabas siya noon ng gate ng kanilang opisina. Nang makita niya ako ay inalok niya ako na sumakay sa kanyang kotse. Noong una ay bantulot pa ako, Mommy Chloe at Bida Star, dahil isa siyang estranghero. Ngunit dahil mag-aalas 9 na ng gabi noon at madalang na rin ang mga jeep na dumadaan, kung kaya't naglakas loob na akong sumabay sa kanya. Inassure niya naman ako na mabuti siyang tao at maging ang guard sa kanilang opisina ay nagsabi na mabait si Enrico. Si Enrico lamang ang boyfriend ko na talagang minahal ko ng husto dahil sa napakalambing niya at tumagal ang aming relasyon ng 3 taon at ang buong akala ko ay kami na talaga ang magkakatuluyan. Maging ang aking mga magulang at kapatid ay botong-boto sa kanya dahil una niyang niligawan ang mga ito upang makuha ang kanilang mga loob. Alam niyo ba, Mommy Chloe at Bida Stars, na sa sobrang palagay na ng aking pamilya sa kanya ay natutulog na siya sa aming bahay. Mama at Papa na rin ang tawag niya sa aking mga magulang. Kadalasan, si Enrico pa ang kinakampihan nila sa tuwing magkakaroon kami ng alitan. Naging napakasaya ng aming relasyon noon. Alam ko rin naman na maraming babaeng nagkakagusto sa kanya. Aaminin ko, Mommy Chloe at Bida Stars, na kay Enrico ko lamang din natikman ang masasabi kong pinakamasarap na halik sa aking panambuhay. Yung bang tamis ng unang halik na hindi ko makakalimutan?
Tamis ng iyong halik, yakap ka na pagkahigpit, pag-ibig na tunay hanggang langit. Mami Chloe at Bida Star, tulad ng ibang relasyon ay nagkakaroon din kami ng mga awayan. Ngunit ang hirap lamang sa aming sitwasyon ay parehong mataas ang aming mga pride, kung kaya't ang aming mga maliliit na tampuhan ay tumatagal. Idagdag pa dyan ang pagiging seloso ni Enrico na siyang madalas naming pag-awayan at naging rason upang kami ay unang magkahiwalay. Napakasakit sa akin ang aming paghiwalay dahil masasabi kong napakawalang kwentang bagay ng kanyang pinagseselosa noon. Nangyari ang lahat nang malaman niyang inihatid ako ng aking ex-boyfriend isang gabi mula sa isang birthday party. Nagmagandang loob lamang ang aking ex dahil gabing-gabi na. Magkasama rin kami noon, Enrico, ngunit maaga siyang umalis dahil may tatapusin pa raw siya sa kanilang opisina. Actually, hindi or ayaw kong magpatid sa ex ko kasi nga baka malaman ito ni Enrico. Ngunit ang ex ko na ang nagpumilit dahil baka may mangyari pa raw sa akin sa daan. Hindi ko na sinabi kay Enrico na inihatid ako ng aking ex dahil siguradong pag-aawayan lang namin ang mga bagay na yon. Akala ko ay hindi makakarating kay Enrico ang paghatid sa akin ng aking ex. Nakita pala kami ng kanyang kaopisina. Pinilit kong magpaliwanag but hindi naman niya ako pinakinggan. Naging bingi siya sa aking mga paliwanag, Mami Chloe at Bida Star. Kinagabihan ay nalaman kong naglasing siya kasama ng kanyang mga kaopisina sa apartment na tinutuluyan niya. Nang puntahan ko siya ay nakaalis na ang kanyang mga kasamahan. Nang pagbuksan niya ako ng pinto ay alam kong langong-lango na siya sa alak. Inasikaso ko siya ngunit nagulat ako nang bigla niya akong kinabig at pinilit niyang may mangyari sa aming dalawa. Nanlaban ako at dahil lango siya sa alak kung kaya't hindi niya nagawa ang kanyang balak. Pinagsabihan niya ako na kaya ayaw kong may mangyari sa amin dahil sa aking ex-boyfriend ko lang daw gustong magpagalaw. Kung ano-ano pang panlalait ang mga sinabi niya sa akin, kuya't nasampal ko naman siya. Umalis akong umiiyak, Mami Chloe at Bida Star. Akala ko ay magsusorry siya kinabukasan, ngunit hindi iyon nangyari. Nagdaan ang mga araw na hindi siya nagparamdam hanggat mabalitaan ko na lamang na pinalitan niya na pala ako. Ang sakit-sakit sa loob ng ginawa niya sa akin, Mami Chloe at Bida Star. Ilang araw kong iniyakan ang pangyayaring yun. Talagang gulong-gulo ang isip ko ng mga oras na yon. Walang tigil ang gulo sa aking pag-iisip. Mula nang tayo'y nagpasyang maghiwalay, nagpaalam pagkat di tayo bagay, nakapagtataka. Kung bakit ganito ang aking kapalaran, di ba ilang ulit ka nang nagpaalam? Bawat paalam ay puno ng iyakan, nakapagtataka. Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan? Napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang, wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Walang tigil ang ulan at nasaan ka araw, na paano ng pag-ibig sa isa't isa? Wala na bang nananatiling pag-asa? Nakapagtataka, saan na napunta? Hindi ka ba napapagod
o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan. Nagpahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang, wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Nagpahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang, wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Kung tunay tayong nagmamahalan, ba't di tayo magkasunduan? Pinilit kong kalimutan si Enrico, Mami Chloe at Vida Star. Ngunit aaminin ko na mahal ko pa rin siya at sa tuwing maiisip ko siya ay may kirot pa rin akong nararamdaman sa aking puso. Dumaan ang mga araw, linggo hanggang naging mga buwan nang walang komunikasyon. Nalaman ko na lamang isang araw na nakabuntis na pala si Enrico. Ayon sa kanyang kaibigan, hindi gusto ni Enrico ang nangyari dahil ginusto ng babae. Hindi raw mahal ni Enrico ang nasabing babae. Nagpasabi pa raw si Enrico na kung pwede ay mag-usap kaming dalawa. Tulad nga ng sinabi ko, Mami Chloe at Vida Star, may puwang pa rin si Enrico sa aking puso kung kaya't pinagbigyan ko ang gusto niya na magkausap kami. Sinabi niya sa akin na hindi niya pananagutan ang babaeng nabuntis niya. Ngunit aakuin niya raw ang bata. Sinabi niya rin sa akin na ako ang kanyang mahal at hindi ang babaeng kanyang nabuntis. Kitang-kita ko kasi ang biglang pagkahulog ng itsura ni Enrico kaya't alam kong problemado siya ng mga oras na yon. Bakas na bakas sa kanyang muka ang paghihinagpis. Umiiyak siya habang nagpapaliwanag. Hindi ko na rin napigilan ang aking luha sa nakita kong itsura ng lalaking pinakamamahal ko. Habag ng pagmamahal ang aking naramdaman, Mami Chloe at Vida Star, kung kaya't pinatawad ko siya. Nakiusap siya na kung maaari ay dugtungan namin ang aming relasyon. At sa pagitan ng aming mga hikbi ay pumayag naman ako. Nalaman sa amin na nagkabalikan kami ni Enrico at alam kong hindi sila pabor sa aking naging desisyon. Pinagsabihan nila ako na baka magsisi ako sa bandang huli dahil nga sa ugali ni Enrico. Sinabi rin nila sa akin na dapat ay hindi ko na tinanggap si Enrico dahil lumalabas na ako ang dahilan kung kahit hindi mabubuo ang isang pamilya. Ang pamilyang sinasabi ng aking pamilya, Mami Chloe at Vida Star, ay ang kanyang nabuntis na babae. Sinabi ko sa kanila ang sinabi ni Enrico na hindi niya mahal ang nasabing babae. Ngunit sinabi sa akin ng aking mga magulang na matututunang mahalin ni Enrico ang nasabing babae kung hindi ko natatanggapin ang pag-ibig nito. Lalo na kapag lumabas na ang anak nito. Ngunit talagang mahal ko pa rin si Enrico kung kaya't binaliwala ko ang payo ng aking pamilya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay sinuway ko ang utos nito sa akin. Sabi ko sa sarili ko, naging masunuring anak naman ako kaya't panahon na siguro para bigyan ko naman ng pagkakataon ang aking sarili na lumigaya. In the first place, ako naman ang makikisama kay Enrico. Tulad ng inaasahan, muling bumalik ang sigla kay Enrico at sa aming relasyon nang tanggapin kong muli ang kanyang pag-ibig. Naging maayos naman ang aming pagsasama at muli ay parang naging rosas ang aking paligid. Sundan mo sana ang ulo mo sa unan. Katawan mo ay aking kukumutan. Mga problema'y iyong malilimutan habang tayo'y magkayakap sa dilim. Huwag mong pigilin kung nais
nais mapaluha. Pakiramdam mo, sana'y guminhawa. Kung gusto mo ay magsigarilyo muna bago tayo magkayakap sa dilim. Heto na ang pinakahihintay natin. Heto na tayo magkayakap sa dilim. Okay, sarap ng mga nagaw na sandali habang tayo'y magkayakap sa dilim. Habang tayo'y magkayakap sa dilim. Heto na ang pinakahihintay natin. Heto na tayo magkayakap sa dilim. Okay, sarap ng mga nagaw na sandali habang tayo'y magkayakap sa dilim. Halika na at sumiping ka sa kama. Lasapin natin sarap ng pagsasama. Sa ating pag-ibig tayo ay umasam habang tayo'y magkayakap sa dilim. Dumaan ang mga buwan hanggang sa makapanganak na ang babaeng nabuntis ni Enrico. Hindi naman nagdamot ng kanyang responsibilidad si Enrico at inako ang mga gastusin ng panganganak ng babae. Dinalaw ko rin sa ospital ang babae kahit na minsan ay ginulo rin ang aking buhay nang malamang hindi siya pagkikisamahan ni Enrico dahil sa akin. Ngunit sa bandang huli ay nagkaayos din kami hanggang sa naging civil na lamang sa isa't isa. Kitang-kita ko kung gaano kasaya ang lalaking mahal ko nang makita nito ang kanyang anak. Kumbaga proud daddy si Enrico sa kanyang anak, nakamukhang-kamukha niya rin. Mami Chloe at Bida Star, akala ko ay tuloy-tuloy na ang maaayos o na maaayos ang aming relasyon. Ngunit talaga nga sigurong sinusubok ng tadhana ang aking katatagan. Mula kasi ng isilang ang kanyang anak ay napapadalas na si Enrico sa bahay ng babae. Kinausap ko siya tungkol dito at sinabi naman niya sa akin na natutuwa lamang siya sa kanyang anak kung kaya't napapadalas ang punta niya doon. Tinanggap ko ang kanyang katwiran at muli iyon ang aking naging pagkakamali. Ito ay dahil nalaman ko na sa tuwing nagkakaroon pala kami ng tampuhan ni Enrico ay sa bahay ng babae siya natutulog. Mami Chloe at Bida Star, tanggap ko na madalas siyang pumunta sa bahay ng babae dahil sa sanggol, ngunit hindi ko matatanggap na doon pa siya mismo matulog. Nalaman ko rin na may nangyayari na rin pala sa kanila ng nasabing babae. Kinumpronta ko ang babae nang minsang magsalubong ang aming landas sa daan. Ngunit sa halip ay ako ang napahiya dahil ipinangalandakan niya sa akin na may anak sa kanya si Enrico at ako raw ang dahilan kung bakit hindi sila nagsasamang dalawa. Nahimasmasan ako nang marinig ko ang sinabi ng babae dahil may katotohanan naman yon. Umuwi ako ng bahay na gulong-gulo na naman ang isip. Nang kumprontahin ko si Enrico ay inamin niya na may nangyayari na raw talaga sa kanilang dalawa ng nasabing babae. Ngunit wala na raw siyang nararamdaman talaga pa sa babaeng ito. Muli at muli ay nahuli ako sa bitag ng matatamis na salita ni Enrico kung kaya't pinatawad ko siya. Sabi nga sa akin ng aking pamilya, hindi na raw ako natuto. Nandiyan ka na naman, tinutukso-tukso ang aking puso. Ilang ulit na ba iniiwasan
di na natuto. Suyap ng iyong mata, laging nadarama kahit malayo. Nahihirapan na, nalapit-lapit pa di na natuto. Isang di mo lang at ako'y napapaamo. Yakapin mong minsan ay muling magbabalik sa'yo na walang kalaban-laban. Ang puso ko'y tanging iyo lamang. Oh, ito na naman, laging nananabik ang aking puso. Muling bumabalik sa iyong mga halik, di na natuto. Isang ngiti mo lang at ako'y napapaamo. Yakapin mong minsan ay muling magbabalik sa'yo na walang kalaban-laban. Ang puso ko'y tanging iyo lamang. Isang ngiti mo lang at ako'y napapaamo. Yakapin mong minsan ay muling magbabalik sa'yo na walang kalaban-laban. Ang puso ko'y tanging iyo lamang. Ang puso ko'y tanging iyo lamang. Mami Chloe at Bida Star, muli ay ipinakita na naman ni Enrico ang kanyang pagiging magiliw sa akin. Bagay na ikinahuhulog ng loob ko sa kanya, lalo na yung paraan niya na ginagawa niya akong prinsesa. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan hanggang sa tuluyan na kaming nagsama ni Enrico.
Tinanggap na rin siya ng aking mga magulang bilang miyembro ng aming pamilya. Ngunit sad to say, hindi kami biniyayaan ng anak. Ilang beses niya akong sinabihan na magpa-check up, ngunit takot akong malaman ang totoo. Hindi ko pwedeng pagdudahan si Enrico dahil nagkaanak na nga siya. Nang finally ay magpa-check up ako, ay doon ko nalaman na may diferensya ako, Mami Chloe at Vida Star. Nang malaman ni Enrico ang aking kalagayan, na naging malamig na siya sa akin. Minsan ay hindi siya umuwi ng bahay at kapag umuwi naman, madalas itong lasing. Nang tanungin ko siya isang beses na umuwi siyang lasing, ay galit na sinabihan niya ako na huwag ko siyang tatanungin kung saan siya pumupunta at kung bakit siya naglalasing dahil alam ko na raw kung ano ang dahilan. Para akong tinarakan ng punyal sa sinabing yun ni Enrico, Mami Chloe at Vida Star. Lantara na rin kung mambabae siya. Kasama niya lagi ang kanyang mga kasamahan sa opisina na nagpupunta sa kung saan-saang bar. Sinabi ko sa kanya na unti-unti niya akong pinapatay sa kanyang ginagawa. Sinabi ko rin sa kanya na mas mabuti pang sabihin na niya na ayaw na niya sa akin para matapos na ang lahat. Ngunit sa halip ay sinabihan pa niya ako na ang arte-arte ko raw. Saka na raw ako mag-inarte kung kaya ko na siyang bigyan ng anak. Lumipas pa ang mga taon na palaging ganon ang aming sitwasyon, Mami Chloe at Vida Star. Aaminin ko na naging sobrang martir ako para akong nasa kumunoy na hindi na kayang makaahon sa sobrang pagmamahal ko kay Enrico. Sinabi ko sa sarili ko na siguro ay darating din ang panahon na maiisip din ni Enrico ang sobrang pagmamahal na inalay ko sa kanya at posibleng magbago pa ang kanyang isip. Sinabi ko rin sa aking sarili na tatanggapin ko lahat ng mga ipinapakita niyang pagpapasakit sa akin dahil mahal ko siya. Tatanggapin ko ang lahat, Mami Chloe at Vida Star, para sa lalaking aking sobrang minamahal. Ang hindi ko lang kayang tanggapin ay ang pagkakabuntis niyang muli sa ina ng kanyang anak. Oo, Mami Chloe at Vida Star, muling nabuntis ni Enrico ang babaeng kanyang anakan. Dahil dito kung kahit ako na mismo ang nagdesisyon na bumitaw sa aming relasyon. Ilang buwan ko ring ininda ang sakit na ginawa sa akin ni Enrico. Muli ay sinuyo niya ako, ngunit ang mga magulang ko na nagsabing itatakwil na nila ako kapag muli pa akong nakisama kay Enrico. Upang makalimutan si Enrico ay minabuti kong mag-abroad, Mami Chloe at Vida Star. Ngayon nga ay narito ako sa Brunei at sa awa ng Panginoon, naka-move on ako sa aking mapait na karanasan kay Enrico. Ibinaling ko na lamang sa Panginoon ang aking sarili at sa ngayon ay isa akong leader ng charismatic group dito at masaya sa panibagong yugto ng aking buhay. Awa ng Panginoon, Mami Chloe at Vida Star, tuluyan ko nang nalimot ang aking mapait na kahapon dahil nakasumpong ako ng wagas na pagmamahal na tanging Panginoon lamang ang makakapagbigay.
showed me how tomorrow and today, my love, is different from the yesterday I knew. You taught me to love, and darling, I will always cherish you. Today, tomorrow, and forever. And I'm sure our year will come around, and though we'll be making love like never before, my love, I could ask for more. You gave me a reason for my being, and a love of what I'm feeling. You gave me a meaning to my life. Yes, I've got